Magandang hapon po mga kababayan. Ako po'y nagbabalik para sa isa na namang topic. Siguro ko po na panood nyo na or narinig nyo na yung mga bagong pananalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi, di ba pagkatapos nung Cebu Rally, ay nagpa-press con siya. Sorry. Nagpa-press con. Ilang araw lang yung nakaraan, 3 araw lang yata. Tapos, iba na naman yung tono niya doon. Although, yung tungkol kay PBBM, medyo hindi naman nagbago, na para bang ano siya, apologetic, yung hindi niya siniraan si PBBM, pero nagmayabang na naman siya. Diba yung pinagmumura na naman niya yung ICC, kesyo sasampalin daw niya, papatayin daw niya. Sus Maria Joseph, alam niyo mga kababayan, kung ikaw ba naman matino, sa bagay, pinapakita lang na talagang hindi matinong tao itong si Rodrigo Duterte, no? Para nga siyang, nawawala na sa katinuan nawawala sa sarili. To the point na, pwede na natin siyang ibilang na pang mental hospital Sorry sa mga DDS pero, siguro ko naman kung kayo ay matino, alam ninyo na itong si Duterte nga ay hindi na po reliable ang mga pinagsasasabi. Mahirap na pong, mahirap intindihin, hindi lang sa mahirap, hindi na talaga dapat paniwalaan ang mga naririnig natin sa kanya. Paiba-iba Ano to? Para bang pinaglalaroan niya yung mga pandinig natin, yung pag-iisip natin, yung tayong nakikinig na mamamayang Pilipino. Masyadong pabilib. Sabi dito sa amin, nagpapatubod. Na para bang kung magsalita siya, parang ginagawa tayong tanga. Nakakarindi, nakakainis pakinggan. Kumbaga, bakit nung doon sa kanyang teritoryo sa Cebu, sa Davao, nung January 28, ang tapang aray ko. Ang dami kong Makati ang lalamunan ko. Nung sa Davao po, masyado siyang matapang doon. Pinagmumura niya si PBBM, siniraan niya ng husto. Alam niyo, maiba ko. Yung video po na yon sa Davao, nung nag-speech itong si Duterte, na yun nga, minura niya, that very moment na minura niya si President Bongbong Marcos at tinawag niyang bangag, adik, bigla pong naglabas din ng shot yung photographer, videographer, doon sa kinaroroonan ni Sara at ni Amy Marcos na magkatabi doon sa crowd. Na napangiti itong si Sara na tumingin kay Amy. At ito namang si Amy, parang hindi mo maintindihan yung reaction niya. Tatanga-tanga lang siyang ganyan. My goodness, mga kababayan, ikaw ba kung matinukang kapatid? Napalayo na naman ako Si Duterte po ang topic natin ngayon. Bigla ko lang kasing pumasok sa utak ko yung itsura ni Amy doon, na para siyang tanga doon Biruin mo, teritoryo ng mga Duterte, at that very moment, yung kapatid mo minumura, sinisira,
tinatawag na adik at bangag, pero ikaw nandun ka nakikinig at wala kang reaksyon. Anong klase ito? Okay, balik tayo kay Duterte. Napasadahan ko lang na ito nga po, para pong hindi na nakakatuwa, mga kababayan. Sino ba sa inyo ang natutuwa dito sa pinagagagawa ni Duterte? Bago po, nung lumabas yung Polvoron video, nagpalabas siya nagpa-press con siya, na ang sabi niya doon, hindi siya naniniwala na mayroong Polvoron video, na kesyo, kung mayroon man, matagal nang lumabas, kaya hindi na siya naniniwala. Pero after 2 days, may nag-post sila ng litrato sa social media na itong si Duterte kumakain ng pulburon at ilang boxes ba yon? Isang box lang ba ng pulburon na Goldilocks pa? Yung nando sa harapan niya. Tanga lang po ang hindi makakaintindi sa meaning, sa ibig sabihin nun. Okay? And then, ang sumunod, January 28, kabaligtaran ang pinagsasabi niya doon sa speech niya. Doon sa unang press con niya, nasabi niya sa press con, before the January 28 rally, kasi hindi siya naniniwala sa Polvoron video ni Bongbong Marcos. Pero dito, doon sa speech niya, doon nga na tinawag niyang bangag, adik, yung Pangulo natin, at pinagsisiraan niya, kung ano-ano pinagsasabi niya, kesyo kung hindi siya, kung Pangulo pa siya, isasabay itong si Bongbong Marcos sa kanyang matutokhang. At nananawagan na naman siya sa mga pulis at militar na mag-alsa at patalsikin itong si Bongbong Marcos. O diba? Fickle-minded. Paiba-iba po ang sinasabi. Ngayon naman, dito sa Siburali na naman, inaasahan ng mga tao na yung sasabihin niya ay parehas nung sinabi niya doon sa Davao. Pero iba po. Kaya siguro ko nga, medyo na-disappoint yung mga DDS dahil wala silang narinig na pagmumura, wala silang narinig na paninira, bagkus ang narinig nila ay suporta kay Bongbong Marcos. Na sinusuportahan niya, hindi siya naniniwala na bangag ito, na approve siya doon sa tchatcha, keso komportable siya, puro pabor kay Bongbong Marcos. Yun naman pala kasi, dahil sa warning nung mayor doon sa pinagdausan nitong rally na ito, si Mayor Mike Rama, na nagbabala na ayaw niya makarinig man ng mga paninira. Kung hindi, mag-walk out siya. So, ganun nga, di sumunod din, pasunurin din So, hindi siya nagmura, hindi siya nanira. Pag nasa ibang teritoryo pala, takot din naman. But, right after, nung Cebu Rally, siguro mga 2 days after lang, nagpa-press con na naman siya. At ito na naman, balibaligtad na naman ang pinagsasabi at ang sobrang yabang na naman niya. Na kumbaga, hindi na talaga kapanipaniwala. At ang tapang niya, kesyo sasampalin niya ang ICC. Kesyo wag daw papasok dito, papatayin niya. Alam mo, mga kababayan, ang ganitong klaseng tao, ako ang sa tingin ko na yung ganito na nagtatapang-tapangan, ang katotohanan po niyan, duwag ito. Naniwala kayo? Duwag yan. Kasi po, ang totoong matapang ay simple ang kilos, simple kumilos, walang mga hangin, walang yabang. Mamalayan mo yan, tiniklok ka na, hindi nagsasalita. Yun ang totoong matapang po, yung hindi ipinagmamalaki, hindi nagmamayabang, hindi nagsasalita sa kanyang mga plano. Ginagawa na lang niya.
Yan ang may tapang. Pero itong mga ganito na puro buladas, ang umaandar sa kanya ay puro bibig, bunganga. Ang hilig-hilig magsalita, sasampalin, papatayin. Sige nga. Sige nga. Pag talagang pinapasok dito ni Bongbong Marcos yung ICC, tingnan natin kung ano ang, baka manginig ka, baka maihi ka sa pantalon mo, digo. Yung mga buladas mo na yan na sasampalin. Ang mga nagsasalita po na ganyan, yun ang walang kakayanang manampal. Mas nakakabilib po yung taong tahimik na hindi mo alam kung anong naglalaro sa utak. Pero, pwede daw ka, mamaya, bigla mo na lang malalaman na may ganito. Kasi yung ganyan, ang ginagawa po nito ni Digong na pabalik-balik pa, bali-baligtaran po ang mga pinagsasasabi. Bukas ganito, ngayon ganito ang sinasabi, bukas iba. Sa susunod iba na naman. Contradicting lahat. Tapos hindi ko po maintindihan itong mga tagasunod niya na ang tatanga ng mga tagasunod, mga DDS, bilib na bilib pa rin sa kanya. Ano yun? Ganun ba kayo talaga katanga? Ewan ha? Magpapaniwala ka pa sa ganyang klaseng tao, ganyan magsalita? Hangang-hanga kayo dyan at gusto nyo pa na maging senador yan? Anong kakayanan yan? Pero alam nyo mga kaibigan, mga kababayan, hindi po ako naniniwala dito sa style niya na pauli-ulianin. Dahil sabi nila, pagpasensyahan na daw kasi matanda na, nag-uulyanin. Excuse me. Ako hindi naniniwala. Kayo mga kababayan, kung kayo naniniwala, lalo na itong mga tangang DDS na ito, naniniwala kayo sa drama niya, drama lang yan. Hindi pa siya ganun katanda para mag-ulyanin. Kunwari lang yan. Drama lang. Nang sa ganun inililigtas lang niya yung sarili niya sa kung anumang posible na whatever. Nagpapalibre lang yan. Nagpapapansin. Kunwari lang yan. Believe me. Kapag halimbawa lang na hindi matuloy ang pag-aresto sa kanya ng ICC for whatever reason, tingnan mo't babalik ang kayabangan niyan, yung mga pagkasiga niya, pagkasanggano. Ngayon, kunwari, nagtatanga-tangahan. Pero tingnan mo yung aura ng mukha niya. Sa tingin ko po, medyo nasa boundary na. Ano ibig sabihin? Gets nyo? Medyo nasa boundary. Tingnan mo yung mga ano niya, yung mukha niya. Ibang-iba po siya ngayon kaysa nung pangulo siya na alerto. Normal, alerto. Ngayon, parang nasa parang nasa ilalim ng isang hindi mo masabing kapangyarihan. Hindi ko sinasabing, I don't mean yung sinasabi, kulam? Mas yun. Not that. Ibig sabihin, yung parang may gumugulo sa pag-iisip niya. Ano yun? Hindi kulam? Hindi nang aaswang? Hindi yon, hindi budo. Konsensya. Yun po ang tingin ko mga kababayan. Inuusig na siya ng kaniyang konsensya. Sinisingil na siya ng mga kaluluwa na inapin niya at ipinapatay kung hindi man siya mismo ang pumatay. Yung mga biktima, inuusig. Yung parang nakapaligid yata sa kanilang mga kaluluwa, nagsusundot, duro-duro sa kanya. Parang hindi siya pinapatahimik. Kasabay na po yung katotohanan, alam niya,
na guilty siya, at nandiyan dyan ang katotohanan na maaari nga siyang maaresto. Kaya paminsan-minsan galit siya kay Bongbong Marcos dahil hindi mo maintindihan kung ano talaga ang stand ni PBBM tungkol sa ICC. Nandoon yung paniniwala niya na sooner or later, ipapa-aresto din siya. At itong ginagawa ni Bongbong Marcos ay ano lang, arte lang, drama lang. Pareho sila. Pero alam mo mga Pangulong Bongbong Marcos, kung ako sa inyo kung ano talaga ang tama, yun ang gawin ninyo. Hindi naman, ano ba naman yung mga Duterte na yan? Ang dapat na pagtuunan ninyo ng pansin ng inyong pagkikare ay dito po sa side ng mga biktima. Masisira kayo sa buong mundo kung hindi ninyo gagawin yung tama. At ano yung tama? Alam niyo kung anong tama. Hindi na natin kailangang sabihin pa yan dahil matalino naman. Matalino naman tayong lahat. Lalo na si PBBM. Alam natin kung ano ang tamang gawin. Ngayon, kapag yan hindi ginawa ni PBBM, kung halimbawa mapapatalo siya dito sa mga kaartihan ng Duterte, sa totoo lang, yan ang magpapabagsak sa Marcos. Dahil ang makakalaban niya, taong bayan na. Hindi ang Duterte. Ang Duterte kahit kailan, hindi yan magiging kaibigan ng Marcos. Dahil sa power struggle, pag-aagawan sa kapangyarihan, nung kayan magiging makikipagkaibigan kahit kanino. Hindi, mali. Makikipagkaibigan yan sa China, hindi sa Pilipino. Hindi yan makikipagkaibigan hindi tuturing na kaibigan ng Marcos dahil kaagaw yan, kaagaw. Kaya kung magpapaniwala, ang mas maigi pa po, mahal na Pangulo, dito tayo sa tama, na ang side natin, dito sa taong bayan, dito sa mga biktima, hindi dyan sa mga gahaman na alagad ng demonyo. Yun lang po mga kababayan, ang tungkol dito sa pabago-bago ng takbo ng utak na hindi ako nagpapaawa, naggumigimik. Ginugood time lang po tayo nito. Ginugood time tayo na akala niya mapapaniwala tayo dito sa mga kadramahan niya. Ginagawa niya tayong tanga, estupido. Yan ang tingin sa atin ni Duterte, na anuman mga drama niya, paniniwalaan natin. Well, no way. Di ba mga kababayan, hindi tayo tanga. Okay? So, see you, keep on watching. Thank you and peace to all of us.